nagagalit ka sa ginawa ni Sir Jello. Pero gusto kong maintindihan nyo na hindi niya yung ginawa dahil gusto lang niya. Kung nagpatuloy pa ang asawa mo, baka hindi lang ang anak mo ang masaktan. Baka nga nakapatay pa siya eh. Wala kasing kadala-dalayang si Mang Hermin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo kinulong yung matandang may sakit na nangangailangan ng atensyong pang-medikal eh. Paano kung mamatay siya ron? Nakapatay ka na naman ng taong walang kalaban-laban? Ano? Papatay ko kayo lahat! Kakili ko kayo! Pasensya na talaga, Mang Andong. Mamamatay ka sa mga kamay ko! Ah! Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Gamit ang nilulumang police patrol, kaagad tinungo ni Jello ang open basketball court sa kanilang baryo. Ngayon na rin kasi ang final game ng basketball league kung saan kasali ang pamangkin niyang si Edward. Sa poder na nilang mag-asawa lumaki ang nasabing binata dahil bata pa lamang ay namatay na ang nanay niyang si Tinay, na siyang kakambal naman ni Jello. At dahil iniwan na rin ng ama, kaya sila na mismo ang nag-aruga hanggang sa kasalukuyan. Inako na ni Jello at Cheska na tunay na anak si Edward dahil hindi rin kasi sila nabiyayaan ng langit ng supling. Sa binata na lang nila ibinuhos ang lahat, kaya naman kahit anong nais nun sa buhay ay talagang sinusuportahan nila. Pagdating sa open basketball court ay halos siksikan na ang mga tao. Huling laban na kasi at kung sinong mananalo ay siya ng tatanghaling kampyon sa taong yon. Pagkaparada ng sasakyan ay nagtungo muna ang matipunong pulis sa tindahan ni Mang Andong. Ang nasabing Ginoo ay kilala sa kanilang lugar dahil sa galing nito sa pagtitimpla ng kapeng barako. Bukod sa pagmamahal sa ginagawa, ay may kakaibang pampalasa pa siyang idinadagdag. Kaya naman humahalimuyak talaga ang aroma ng nasabing kape. Magandang hapon po, Kandong. 2 kapeng barako nga po yung sa akin. Bumati rin ang matandang Ginoo at sinimulan na ang pagtitimpla ng kape sa tasa. Eksakto naman na lumapit ang bruskong si Tonton, ang kasamang pulis ni Jello, na nauna na sa lugar na yon. Sa kanilang baryo ay 2 lang silang pulis na nakadistino dahil malayo-layo sa kabiasnan ng kanilang lugar. O, kumusta? Anong balita sa laro, Ton? Ayos lang, sir. Lamang na yung team ng pamangkin mo. Napakahusay talaga ng batang yun sa laro eh, no? Kanino pa ba naman magmamana? Di kundi sa akin. Talaga naman, sir. Pakitingin na nga lang muna yung kape, ha? Abot mo na lang sa akin at sisilip lang ako doon saglit. Sige, sir. Magpakita ka na ron para lalong ganahan yung pamangkin mo maglaro. Ngumiti na lang si Jello at mabilis na naglakad papunta sa open basketball court para panoorin ang pamangkin. Matapos makipaggitgitan sa iilang tao ay nakatingin din siya sa pinakaharap. Nang makita naman siya ni Edward ay ngumiti yun at saka dali-daling isinalaksak ang bola. Bumali-bali pa ang binata hanggang sa makashoot ng bola. Naghiyawan naman ng mga tao, kaya napangiti na lang ang pulis habang sumisenyas ng thumbs up sa kanyang pamangkin. Ang husay mo talaga, Edward! Pamangkin ko yan! Thank you po sa panonood ng laro! Mamaya ka na magpasalamat, mag-focus ka muna sa game! Pagkababa ng mga manlalaro sa kabilang ring, ay biglang nakarinig ang lahat ng sigawan ng tao mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay pansamantalang natigil ang laro. Natuon kasi ang atensyon ng lahat sa babaeng sumisigaw. Maya-maya pa, naglumantad ang babaeng gumawa ng ingay ay may sugat yon sa kanang braso habang humahangos at umiiyak. Sumisigaw din yon at halata ang matinding takot sa hilatya ng muka. Eksakto rin na dumating si Tonton at iaabot na sana ang kape pero nakita niya rin ng dugo ang babae.
Dahil doon ay inabot muna niya sa isang tambay ang hawak ng mga tasa habang si Jello naman ay nilapitan na ang takot na biktima. Oh, magsilayo na muna kayong lahat. Lumayo ang lahat sa court. Sumunod naman kagad ang mga tao na nagtipon sa kabilang parte ng lugar. Pagkalapit ni Tonton sa kaniyang superior ay sa kanya nakita ang isa pang lalaki sa hindi kalayuan. Kinausap nila ang babae pero alerto sila dahil may hawak na mahabang tabak ang papalapit na ginoong kinikilala nilang si Mang Hermin. Okay, relax ka lang, Rona, ha? Ano bang nangyari? Bakit kayo nahabol ng tatay mo ng tabak? Umiiyak-iyak lang ang babae kaya pinasikaso na yon ng matipunong pulis kay Tonton na muling sumigaw sa mga taong naroon pa rin na lumayo-layo na muna. Nang mailayo na rin si Rona sa gitna ng basketball court, ay saka naman hinarap ni Jello ang ginoong tila wala sa sarili. Mang Hermin, bitiwan niyo po yung hawak niyong tabak. Nasaktan niyo na po yung anak niyo, oh. Inuutusan ko kayo bilang alagad ng batas at kaibigan. Hindi umimik ang Ginoo. Barahan lang yung nagpatuloy hanggang sa halos 10 metro na lang ang layo nila sa isa't isa. Napapabuntong hininga si Jello habang sinisimplihan ang pagdukot ng baril. Anumang oras kasi ay baka bigla na lang sumalakay si Mang Hermin at kapag hindi siya alerto ay baka siya pa ang mapahamak sa huli. Pinagmasdan niya ang mukha ng may katandaang lalaki. Namumula ang mga mata nun. Kaya naisip niyang bumalik na naman yun sa bisyo. Mang Hermin, huling warning ko na ho ito. Ayaw ko kayong saktan hanggat maaari. Pero mukhang lasing na naman ho yata kayo eh. Pakiusap lang ho. Ibaba nyo na yung hawak nyo. Ha? Bago pa mabigkas ng maskuladong pulis ang huling salita, ay gigil na sumugod na ang lalaki na seryoso siyang tatagain. Dahil doon ay wala na ring nagawa ang alagad ng batas kundi ang bunutin ng baril at paputukan sa magkabilang tuhod ang matandang Ginoo. Napalood siya pero nanatili lang ding nakatingin sa pulis habang tila galit na galit. Kitang-kita na rin sa noo at leeg noon ang maliliit na mga ugat na parang nangingitim na. Dahil sa dalawang magkasunod na putok ng baril ay nagsigawan ng mga taong nandun. May ilang nagpulasan pero katulad ni Tonton at Edward ay nanatili lang sila roon habang nagmamatsyag. Tiyo Jello! Huwag kang lalapit dito, Edward! Eksaktong pagkatapos niyang sabihin yon, ay muling bumangon si Mang Hermin at saka sumalakay. Sa gulat ni Jello ay dahil wala na rin siyang mapagpipilian kaya binaril na niya sa noo ang matandang lalaki. Butas ang ulo noon na humandusay sa gitna mismo ng basketball court habang tumatagas ang dugo. Halos natutop ng lahat ng mga nakasaksi ang bibig nila, habang si Rona ay iyak lang ng iyak sa bisig ni Tonton. Dahil sa insidente ay tinigil pansamantala ang laro. Naging parte kasi ng investigation ground ang open basketball court dahil doon namatay si Mang Hermin. Hindi naman makapaniwala ang lahat kaya tuloy marami na naman ang haka-hakang nabuo sa buong baryo. Bago magtakip silim, ay nadala na sa morgue ang bangkay ni Mang Hermin. Doon din dumiretso sina Jello at Tonton para kausapin ang embalsamador na si Mr. Chavez. Bago kasi ipaimbalsamo ay pina-autopsy muna nila ang bangkay para malaman kung bakit tila wala yun sa sarili kanina. Sabi naman ni Mr. Chavez ay aabisuhan na lang niya ang mga pulis kapag tapos na ito. Nang palabas na ang mga alagad ng batas sa nag-iisang morgue ng baryo, ay saka naman nila nasa lubong ang asawa ni Mang Hermin pati si Rona. Parehong umiiyak ang mag-ina kaya naman yumukod ang 2 pulis bilang pagdamay. Pasensya na po, Aling Mengay. Hindi ko intensyong patayin. Isang malutong na sampal ang natikman ni Jello sa asawa ng namatay.
Hindi yun nagsasalita pero kitang-kita sa mukhang umiiyak ang galit habang si Rona naman ay tahimik lang ang pag-iyak sa tabi ng ina. Hindi naman pinalampas ni Tonton ang ginawang yon ni Aling Mengay kaya galit niya rin pinagsabihan ng ginang. Aling Mengay, bakit kayo nanampal ng alagad ng batas? Ha? Hindi niyo ba alam na dahil sa pananakit na yun pwede kayo makulong? Alam kong nagagalit ka sa ginawa ni Sir Jello. Pero gusto kong maintindihan nyo na hindi niya yung ginawa dahil gusto lang niya. Kung nagpatuloy pa ang asawa mo, baka hindi lang ang anak mo ang masaktan. Baka nga nakapatay pa siya. Wala kasing kadala-dalayang si Mang Hermin. Ang akala ko, tumigil na yan sa paglalasing. Oo, tama na yan, Officer Ton. Ito kasi sir Hayaan mo na. Yes sir. Aling Mengay, kinalulungkot ko ang nangyari kay Mang Hermin. Mabuting tao ang asawa nyo at wala namang kaming alitan. Aabisuan agad namin kayo kapag lumabas na yung autopsy report bukas. Sa ngayon dumiretso na muna kayo sa center ng baryo. Nandoon ang asawa ko at gagamutin niya ang sugat ni Rona. Sinamaan lang siya ng tingin ng ginang at sinundan niyo ng maraming beses na pagmumura. Pagkatapos magsalita ng masasakit at mag-iyak-iyak, ay hinatak na noon ang sugat ng anak saka sila tinalikuran. Nang mawala na sa paningin nila ang mag-ina, ay napabuntong hininga na lang ang 2 pulis bago pumasok sa sasakyan nila. Sir, kung ano man ang mga sinabi ni Aling Mengay, huwag mo nang pansinin Nadala lang yun ng galit. Kasalanan naman talaga ng asawa niya yung nangyari. Kung hindi nag-amok-amok doon sa laro si Mang Hermin, hindi sana siya malamig na bangkay ngayon. Yun na nga ang tanong Bakit nga ba parang wala sa sarili si Mang Hermin? Siguro sir, bumalik na naman sa pag-iinom. 1 taon na siyang hindi nagiinom ng alak. Baka illegal na droga na tinitira niya. At kanina tumama na yung side effect. Kaya siguro siya parang nabaliw-baliw. Siguro sir, hintayin na lang natin yung resulta ng autopsy na ginagawa ni Mr. Chabit. Oo nga, maigi pa nga. Tara na. Nagsimula na ngang magmaneho si Tonton hanggang makarating na sila sa headquarters. Pagdating doon ay nagpaalam na rin kagad ang bruskong pulis kaya siya na lang muna ang naiwang mag-isa. Naupo siya sa desk at inalalang lahat ang nangyari nung hapon na yon. Ang mga matang namumula ni Mang Hermin, pati ang maliliit na itim na ugat sa bandang noo at leeg noon, na parabang merong kakaibang pakahulugan. Yung pamumula ng mga mata niya, masasabi kong posibleng tama yun ang alak. Pero yung mga nangingitim na ugat sa bandang leeg at noo, ano kaya yun? Napabuntong hininga na naman siya hanggang sa magpaikot-ikot na lang sa nilulumang swivel chair. Ilang saglit pa nga, pagkatapos ng kanyang pagmumuni-muni, ay umuwi na rin ang Ginoo. Pasado 7:30 ng gabi, nadatnan niya si Cheska at Edward sa kusina na nagsisimula pa lang sa hapunan. Nagmano kagad sa kanya ang pamangkin at kasunod naman noon ay ang paghalit niya sa asawa. Naikwento na ni Edgar ang nangyari kaya alam na ng babaeng medyo hindi maganda ang pakiramdam ng asawa. Upo ka na rito, love. Kain na. Sige. Salamat. Magkakasabay nga silang nagapunan at ang matapos na ay ang binata na ang nagpresentang maghugas sa mga pinagkainan nila. Nauna nang nagpunta ang mag-asawa sa kwarto para nga makapag-usap ng maayos patungkol sa nangyari. Okay ka lang ba, love? Medyo mabigat-bigat ang nangyari kanina Nabalitaan mo naman na siguro yung nangyari kay Mang Hermin. Oo. Naikwento na ni Edward kanina. Kaya nga, nag-aalala ako sa iyo Nalulungkot at nakokonsensya ako sa ginawa ko kay Mang Hermin. Hindi ko naman intensyon Wala kang mali sa naging desisyon mo, love.
Dahil ginawa mo lang naman ang tama eh. Mahirap ang naging desisyon mong yon. Pero nailigtas mo, hindi lang si Rona, kundi ang mga taga rito. Siguradong yun ang iniisip ng mga taga Barrio Insulasyon. Oo nga, love. Salamat ha. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, no? Dahil ginawa niyo ni Tonto ng maayos ang trabaho niyo bilang pulis para manatili ang kaligtasan ng mga taga rito. Pagkatapos nilang magyakapan, ay hinagkan nila ang isa't isa, dahilan para lalong guminhawa ang kalooban ni Jello. Ilang saglit pa, nang patulog na sila ay kumatok ng mahina si Edward na kaagad naman din nilang pinagbuksan. O bakit? May kailangan ka ba? Wala naman po. Nakita ko lang po si Mang Andong sa tapat ng gate natin eh. Parang kanina pa siya doon nakatayo. Tinanong ko nga po, hindi naman nagsalita. Nakatingin lang po siya sa akin. Talaga? Nang marinig yun ni Jello, ay bumangon kaagad siya at sabay-sabay silang nagtungo sa sala. Pagkasilip nila sa bintana ay nakita na nilang naglalakad palayo si Mang Andong. Nagkatinginan na lang sila sa isa't isa na tila nagtataka na rin dahil sa wala silang ideya kung bakit nagpunta roon ng mga ngape. Nang mawala na yun sa paningin nila, ay sinabi na lang ng matipunong pulis na tatanungin niya bukas sa matandang lalaki. Natulog na nga silang lahat hanggang sa sumapit ang panibagong umaga. Mag-aalas 7 ng umaga, bago magtungo sa impilan ay dumaan nga muna sa kapihan sa tapat ng open basketball court si Jello. Tatanungin niya kasi si Mang Andong patungkol sa kagabi pero hindi niya roon naabutan ng matandang Ginoo. Sarado ang kapihan at nang dumungaw siya ay napansin niyang tila magulo ang loob ng tindahan. Napakunot siya ng noo dahil alam niyang masinop at hindi makalat ang mga ngape. Anong nangyari rito? Nasaan na si Mang Andong? Dahil sa pag-aalala, kaya naman pinasok na niya ang tindahan. Pagdating sa likod ay naabutan niya nga ang hinahanap na nakaupo sa tomba-tomba habang nakatanaw sa kawalan. Mang Andong, maganda umaga ho. Ayos ka lang ba? Duman ako dito kasi kagabi nagpunta ka sa bahay, sabi ni Edward. Matagal ka raw na nakatayo sa tapat ng gate eh. May problema ka ba? Hindi umimik si Mang Andong. Ang dating masayahing mukha nun na tuwing nakikita ang maskuladong pulis ay tila ba biglang nawala. Nakatulala lang yun sa kawalan habang nananatiling nakaupo sa tomba-tomba. Mang Andong, Naudlot na si Jello sa pagsasalita dahil biglang lumingon sa kanya ang mga ngape. Hindi pa rin yun umiimik, pero napansin niya sa mga mata nun na parabang may kung anong paiwatig na hindi maganda. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lang nanayo ang balahibo ng pulis. Mabuti na lang ay muling bumaling si Mang Andong sa kawalan kaya naudlot din ang tila takot na magsisimula na sanang umusbong. Mang Andong, kung masama po ang pakiramdam nyo, papupuntahin ko na lang dito si Cheska para matingnan kayo. Sige ho, kailangan ko na pong umalis eh. Hindi pa rin sumasagot ang matandang lalaki. Pero dahil nga sa malilate na rin sa trabaho, kaya nagpaalam na lang si Jello at hinayaan na lang ang mga ngape roon. Ilang saglit pa ay naabutan niya sa himpilan ang kasamahang si Tonton na may kausap sa telepono. Binati siya noon ng magandang umaga sabay abot ng tasa ng kape. Sige, mamaya tatawagin na kita ha. Dito na yung boss ko eh. Sir, pagpasensya na po niyo yung kape na yan ha. Medyo may iba sa panlasa nyo.
Bumili lang kasi ako ng 3-in-1 sa tindahan eh. Nasarado yung tindahan ni Mang Andong. Oo, galing nga ako ron. Parang masama nga ang pakiramdam niya eh. Parang may kakaiba sa kanya. Ano sir? Paano parang may kakaiba? Wala siyang kibo eh. Ang dami ko nang pinagsasabi. Nakatingin lang siya sa kawalan habang nakaupo dun sa tomba-tomba niya. Tinanong ko nga rin kung masama ba yung pakiramdam. Papupuntahin ko nga sana ron si Mrs. para ma-check up siya. Basta, parang may kakaiba talaga. Eh baka naman masama nga lang ang pakiramdam ni Mang Andong sir. Eh sana nga ganun lang. Pero nung nagkatitigang kami, parang pareho-pareho yung tingin niya nung tingin sa akin ni Mang Hermin bago ko nabaril eh. Ay sir, speaking of Mang Ermin nga pala, tumawag na pala yung puninarya. Sabi ni Mr. Chavit, tawagan mo na lang daw siya kapag dumating ka na. O paano sir? Maiwan na muna kita ha. Pupunta lang ako saglit sa baboyan ni Ma'am Aleha. Nagre-reklamo na naman eh. Tungkol na naman ba yun dun sa baboy niyang inatake raw ng mga mabangis na hayop? Nung nakaraan pa yun ah. Eh di ba sinabihan na natin siyang gumawa ng mga trap sa palibot ng bakod? Eh yun nga sir. Yun ang iche-check ko. O sige, mag-ingat ka ha. Basta bumalik ka kagad dito kapag wala ka ng ginagawa. Gumawa ka rin ng report para dyan at nang matapos na yung problema nilang yan. At iba naman alaga nila mga hayop, tayo pa ba yung pag-aasikaso niyan? Huwag ka na maburido dyan sir. Alam mo naman na kaya sila sa atin humihingi ng tulong kasi alam nilang mabilis tayong umaksyon eh. Ibig sabihin lang nun sir, maasahan talaga tayo. Ikaw talaga, dumali ka na naman. Sige na, bilisan mo na. At baka si Ma'am Aleha naman ang maaburido sa'yo. Ngumiti lang si Tonton at pagkatapos ay sa kanya nilagok ang natitirang kape sa tasa. Umalis na rin siya kaagad pagkatapos nun. Samantala, pagkaupo ni Jello sa lumang swivel chair, ay kaagad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Mr. Chavit. Nagkausap sila at napag-alaman nga niyang walang bahid ng alak si Mang Hermin. Kaya ibig sabihin lang noon ay hindi tama ng alak ang dahilan kung bakit namumula mga mata niya nung hapon na yon. Pagkababa ng telepono ay napabuntong hininga na naman siya. Pagkadakay sa kanya inilagay sa report na walang bahid ng alak si Mang Hermin nung hapon na nanaga ito sa basketball court. Kung wala siyang tama ng alak, bakit namumula yung mga mata niya? Pati yung mga itim-itim na ugat. Ano kaya yun? Inubos niya muna ang kape bago nagpatuloy sa pagtatrabaho. Makalipas ang ilang sandali, habang tinatapos gawin ang ilang police report ay dumating na nga ang asawa niya. Kasunuran ng babae si Julio na bagong saltang pulis at mag-iisang buwan pa lang na nagtatrabaho. Oh, nandito ka, love. Saan ka galing? Galing ako sa eskwelahan, love. Magkakaroon kasi ng bigayan ng bitamina bukas, kaya kinausap ko na yung principal. Tapos, sumabay na rin ako dyan kay Officer Julio para lang iabot sa iyo itong binigay sa akin na galing sa eskwelahan. Wow! Nilupak! alam na talaga nila yung paborito ko, ha? Salamat, love. Walang naman, love. Alis na rin ako kagad at babalik na sa center. Yung intern lang kasi ang naiwan ko ron eh. Alam mo naman ng mga matatanda rito sa baryo. Kapag wala ako, nag-uurimentado na kagad. Sige, love. Buti na lang at napadaan ka rito. Ihatid na rin kita pero pwede bang dumaan muna tayo sa tindahan ni Mang Andong? Nagpunta kasi ako nun kanina bago dumiretso rito sa headquarters. Napansin ko na parang masama yung pakiramdam niya eh. I-check mo kaya muna. O sige, wala naman problema. Palagi ko rin naman dinadala itong mga gamit ko eh, in case na magkaroon ng mga biglaang pasyente. O sige, tara na. Okay.
Officer Barreta, ikaw na munang bahala rito ha. May pupuntahan lang kami saglit. Pagkatango ng binatang pulis, ay umalis na rin kagad ang mag-asawa at tinungo ang tindahan ng mga ngape. Nang ma-check siya ni Cheska ay kagad na pinatawag ang kanilang pamilya para sabihin ang lagay ng Ginoo. Medyo mabagal kasi ang pulso noon na hindi normal. Pagdating ni Nonoy na nag-iisang anak ng mga ngape, ay sinabi nga kagad ng doktora ang problema. Pinayuhan na magpahinga na muna ang matandang lalaki, hanggang sa bumalik sa normal ang tibok ng puso nito. Nagreseta na rin ng gamot ang babae na posibleng makuha sa ospital ng bayan, lalo na at senior citizen na rin ang nasabing Ginoo. Pagsapit ng ilang minuto, hinatid na nga rin nila si Mang Andong at Nonoy sa bahay noon na malapit sa malawak na taniman ng kape. Simple lang ang buhay ng matandang lalaki pero nagmamay-ari sila ng taniman ng kape kaya may kaya-kaya rin sila sa buhay. Matapos magpasalamat ni Nonoy ay nagbiyahe na nga kagad ang mag-asawa. Love, salamat sa iyo ha. Mabuti na lang at na-check up mo kagad si Mang Andong. Kaya pala siguro siya pumunta sa bahay natin kagabi dahil meron na siyang iniinda. Mabuti na nga lang din at na-check up ko nga rin siya kaagad. Kaya siya parang lutang na ewan dahil yun sa lagay niya eh. Kapag naman natuloy-tuloy niya yung gamot, 1 linggo lang bubuti na kagad ang lagay nun. Ay nako, salamat sa Diyos. Mukhang mamimiss ko yung espesyal na kape ni Mang Andong ah. Huwag ka mag-alala. Nagpadala naman ng kape si Nonoy eh. Nandun sa likod oh. Dali mo na lang dun sa istasyon nyo. Aba, hindi ko nakita yun ah. Inabot niya yan kanina habang kausap mo si Mang Andong kahit hindi nagsasalita. Ah, ganun pala. Love, diyan mo na lang ako ibaba sa tindahan ha. May bibilin pa ako tapos maglalakad na lang ako papuntang center. Okay, sige love. Ingat ka ha. Ikaw din. I love you. I love you too. Matapos maihatid ang asawa ay nakatanggap ng tawag sa radyo si Jello mula kay Tonton. Nag-request ang nasabing pulis ng assistance sa kambingan kaya kagad siyang sumunod doon. Pagdating nga sa nasabing lugar, ay ganun na lang din ang gulat niya matapos makita ang 3 baboy na mga wala ng buhay. Hindi kasi kaaya-aya ang kinahinatnan ng nasabing hayop. Kagad nga nilang sinuri ang mga pangyayari kung paanong namatay ng ganon ang mga walang kalaban-laban na mga baboy. Pansamantala nilang dinala ang isang bangkay ng hayop kay Mr. Chavit upang masuri habang ang 2 natitira ang nilibing naman. Nakiusap din sa kanila si Mang Alejo na magronda sa palibot ng lugar. Sinang-ayunan lang ito ni Jello kahit ang totoo ay napapailing na lang siya sa request ng ginang. At katulad ng dati, pinayuhan niya na lagyan ng trap ang paligid ng kulungan ng mga baboy. Nang sa ganon ay hindi makapasok ang kung sino mang mabangis na hayop na pumapatay sa mga ito. Mabilis na lumipas ang oras. Pag-uwi ng bahay galing sa pagdo-duty sa himpilan ay naabutan ulit ni Jello ang asawa at ang pamangkin na kauupo lang sa dining table. Nagugas lang siya ng kamay bago umupo at nakisalo sa 2. Oh, kumusta naman ang maghapon nyo? Ayos lang naman love. Tuloy-tuloy na bukas yung pamimigay ng vitamin sa paaralan. Ay, siya na rin pala. Duman ulit ako sa bahay ni Mang Andong kanina bago umuwi. Sabi ni Nonoy, medyo okay naman na raw yung tatay niya pagkatapos na makainom ng gamot. Nakita ko nga't nakakausap na ulit kahit papano. Nginitian nga niya ako eh. Mabuti naman kung ganon. Natutuwa ako marinig yan. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling niya, love, no? Oo naman, kagaling kagad yun si Mang Andong. Basta, wag lang siyang mag-i-skip sa gamot. Ikaw Ed, ikaw naman. Kumusta naman ang eskwelahan sa bayan, ha? Okay naman po, Tiyo. Wala naman masyadong ganap dun eh. Ganun pa rin. Ay, ano po pala? Sabi ni professor ko, posibleng magkaroon kami ng summer basketball league.
Kaya po parang magkakapasok pa rin ako sa bakasyon. Okay lang po ba yon, Tiyo, Tia? Oo naman, no? Tama lang din yan para makapag-focus ka dyan sa sports kesa malibang ka sa alak at iba pang bisyo, di ba? Hindi naman kita sa hinahadlangan sa pag-iinom ng alak, ha? Alam ko naman po yun. Saka hindi rin naman po ako mahilig magiinom ng alak eh. Ayoko ng lasa nun eh. Mabuti naman kung ganon. Tama yan. Basta kung para sa sports, susuportahan ka namin ng Tia Cheska mo. Pero syempre, pag-igihan mo pa rin ang pag-aaral mo, ha? Oo naman po. At saka nga po pala, Tiyo, nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa baboyan ni Aling Alejo? Ha? Oo, bakit? Yung baboyan din daw po kasi ng kaklase kong si Colin. Taga-kabilang baryo po yun eh. May ganong insidente rin daw pong nangyari. Parang magdadalawang linggo na raw po yun. Eh, Tiyo, pangatlong beses na raw po silang namamatayan ng mga baboy eh. Ha? Talaga? Eh anong sabi ng mga pulis doon? Hindi naman po nila ipinapulis. Bali yung mga opisyal lang po ng baryo yung nag-asikaso. Yung mga tanod, tsaka yung kapitan. Mabuti pa sila. Dito sa atin, yung mga punong baryo natin. Hindi ko alam kung anong inaatupag eh. Ang reklamo ng mga taga rito, palagi raw wala raw sa tanggapan nila. Kaya kami na lang ng kami ang nilalapitan. Kahit na mga maliliit na problema lang. Imbis na yung mga opisyal ng baryo yung nag-aasikaso eh. Kaya mo na yun, love. At huwag mo na masyadong pakaisipin yon. Ang mahalaga, nagtatrabaho ka at nagagampanan mo na maayos ang ginagawa mo. Yun na nga lang din ang iniisip ko, love eh. Ay, siya nga pala. Lumabas na yung autopsy report ni Mang Hermin. Ang sabi ni Mr. Chavit walang bahid ng alkohol ng katawan niya. Ibig sabihin, hindi nga nag-inom yung tao bago siya manghabol ng tabak. Ganun ba? Anong mangyayari sa kaso niya ngayon? Hindi na rin naman na nagsampa ng kaso sila Aling Mengay. Kaya masasarado na kaagad yon. Hindi na nakasabat pa si Edward sa usapan ng mag-asawa. Kumain na lang siya habang nagpapatuloy ang pag-uusap. Ilang saglit pa nang matapos na sila sa pagkain ay nag-asikaso na nga ang lahat hanggang sa sila ay matulog na. Lumipas pa ang mga oras, araw at linggo. Nang malibing na si Mang Hermin, ang akala ni Jello ay tapos na ang lahat. Pero lingid sa mga taga-baryo Isolasyon, ay nagsisimula pa lang ang kalbaryo na kanilang kakaharapin. Biyernes ng umaga, pagdating pa lang ni Jello sa impilan ay nakatanggap na kagad siya ng tawag. Nang marinig ang boses ng kanyang asawa, ay nagtaka siya kaagad. Bihira naman kasing tumawag ng ganon si Cheska, lalo na kapag hindi namang importante. Oh, love, anong problema? Wala naman. Kung mapapadaan ko sa taniman ng kape, ipapahatid ko lang sana sa iyo yung gamot dito para kay Mang Andong. Hindi kasi ako makakapunta ron ngayon dahil pupunta kami sa ospital ng bayan. May pasyente kaming dadalhin doon na ililipat na sa syudad. Sige, walang problema, love. Akala ko naman kung ano na, kaya ka tumawag. Sakto dahil pupunta na rin kami sa Batis dahil may tumawag sa amin na importante. Sige, dadaan ko na lang yan dun sa kanila. Iiwan mo na lang dyan kung sakaling aalis kayo, ha? Sige, love. Salamat. Matapos magkapaalamanan, ay nagbiyahe na nga kagad si Jello kasama si Tonton. Naiwan uling mag-isa sa himpilan ang intern na si Julio. Ilang saglit pa, nang makuha na nila ang gamot ay dali-dali nga nilang tinungo ang taniman ng kape ni Mang Andong. Nakita nila si Nonoy sa labas ng bahay pero tila problemado rin yun. Inabot lang ng maskuladong pulis ang gamot at nakipag-usap saglit patungkol sa lagay ng matandang nangangape. Pero ayon nga sa anak noon, parang medyo nanghihina nga lalo ang kanyang tatay. Para lang mapalubag ang loob, sinabi na lang ni Jello na pabibisitahin niya kagad si Cheska kapag nakauwi galing sa ospital ng bayan.
Nang matapos na ang pag-uusap ay nagtungo na kagad sila sa batis ng Baryo Isolasyon. Nakita nila roon ang 3 nangingisda sa batis na siyang tumawag sa kanila. Pero meron kasing natagpo ang patay na katawan sa liblib na parte ng batis. Nang tingnan nila yon, ay napatakip na lang sila ng ilong. Nangangamoy na kasi ng husto ang bangkay at base sa itsura ay parabang halos lagpas 2 linggo na yung nandun. Di na makilala ang mukha ng nasabing bangkay kaya hindi na rin nila matukoy kung sino yun. Pagsilid nila ng bangkay sa cadaver bag ay dali-dali nila yung dinala kay Mr. Chavit para ipasuri. Sinabi na rin ng embalsamador ang tungkol sa pinasuri sa kanyang baboy. Napag-alaman nilang inatake nga yun ng parehong hayop at tao kaya nagtaka ang mga pulis habang sila'y nalilito. Paano nangyari yun? Parehong hayop o tao ang umatake ron sa baboy ni Ma'am Alejo? Posible ba yun, sir? Ayaw ko sanang sabihin to pero ang naisip ko lang sa sinabi mo, Mr. Chavit, na parehong hayop o tao. Wag mong sabihin, aswang yan, sir. Yun nga sanang sasabihin ko eh. Seryoso ka ba dyan, sir? Oo. Nanto ko, sir. Aswang talaga? Sir, makabago na ang panahon natin ngayon. Kahit dito sa probinsya, wala na masyadong ganun. Sa tinagal-tagal ko dito sa Baryo Isolasyon, wala naman ako nabalitaan o nakitang aswang eh. Hindi ko naman sinabing yun na talaga. Ang sabi ko lang, yun ang naisip ko nung sinabi ni Mr. Chavit na parehong hayop at tao yung umatake sa mga baboy ni Ma'am Alejo. Hindi na umimik si Officer Gutierrez. Napatingin na lang sila pareho sa embalsamador na nagkukwento nga rin na posibleng tama ang sinabi ni Jello patungkol sa aswang. Hindi malayo mangyari yon, lalo na at nasa liblib lang din ng kanilang baryo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na sila sa himpilan. Nabutan nila si Julio na humihigop ng sabaw ng papaitan. Nainggit sila sa binatilyong pulis kaya lang ay hindi na sila nakahingi dahil sa naubos na ang nasabing ulam. Nang tanungin ni Tonton kung saan nabili ang papaitan, sinabi lang ni Julio na may maglolang nag-iikot-ikot at naglalako. Dahil sa masarap na amoy, kaya bumili siya at hindi nga nagsisi dahil masarap ang nasabing papaitan. Sa susunod, kapag dumaan yung sinasabi mo maglola na nagtitinda ng papaitan, ibili mo rin ako, ha? Kung wala ako rito, paluwalan mo na lang muna. Babayaran kita kapag balik. Ay nako Julio, huwag ka maniniwala dyan kay Gutierrez. Kapag kumagat ka dyan, matatapos na lang ang duty mo rito sa Baryo Isolasyon hindi ka pa rin nababayaran. Sir naman, pag mo ko kagad ibuko sa tao. Basta, Officer Barreta, yung sinabi ko sa iyo, ha? Natatawang tumangutangulang ang binatang pulis at pagkatapos noon ay nakatanggap na sila ulit ng tawag kaya kaagad nagtrabaho ang 3. Pasado 6:30 ng gabi, si Jello na lang ang natira sa headquarters. Sabay na umuwi sina Tonton at Julio habang siya naman ay inasikaso ang ilan pang mga report na ipapasa nila sa munisipyo ng probinsya. Nagtimpla siya ng kape at maya-maya pa nang makaramdam ng antok ay sinubukan niyang maghilamos sa lababo. Kaya lang ay natigilan siya matapos maalala ang nakuha nilang bangkay sa batis. Kung matagal na yun na nandun, posibleng makontami na yung pinagkukunang tubig ng mga taga-baryo. Doon pa naman nakakonekta ang lahat sa batis. Kailangang may pasaram muna at ma-check hanggang sa maging maayos ang tubig sa batis. Ipinagbigay niya nga kagad yon sa ilang pang kinaukulan kaya kagad namang inaksyon ng kinabukasan. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil ligtas pa rin naman daw inumin ang tubig na isinusupply ng batis. Araw ng linggo,
Halos mag-aalas 10 na ng hating gabi pero nasa istasyon pa rin si Jello. Natagalan kasi siya dahil pangalawang araw nang hindi pumapasok si Julio. Nagpaalam lang sa kanila yon kahapon ng umaga na masama ang pakiramdam. Kaya hindi na muna nila pinatuloy. Kaya ngayon ay siya ang nagtutuloy ng mga trabahong gagawin sana ng binata. Nang pauwi na ang maskuladong pulis, nang malapit na siya sa kanilang bahay ay bigla namang umiksena sa daan si Rona, ang anak ni Mang Hermin na muntik nang mapatay ng tabak noong nakaraang linggo lang. Mabuti na lang ay mabilis na ihinto ni Jello ang sasakyan. Bumaba kaagad siya at tiningnan ng lagay ng dalaga na tila sinadya pala ang mga pangyayari. Rona, bakit mo ginawa yun? Hindi mo ba alam na pwede ka mamatay sa ginawa mo? Hindi ka lang mamamatay. Malalagay mo rin ako sa alanganin. Pwede ako makulong sa ginawa mo eh. Umiiyak na humingi ng tulong ang babae. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong binanggit ng pabulong ang tungkol sa maglolang nagtitinda ng papaitan. Hindi masyadong maintindihan ni Jello dahil mas malakas pa ang paghikbi ng dalaga. Ano ka mo? Maglolang nagtitinda ng papaitan? Bakit mo sila nabanggit? Hindi na tinapos ng matipunong pulis ang pagsasalita dahil tumakbo na palayo si Rona. Pagpasok niya ulit sa sasakyan ay bigla na lang niyang naalala si Julio. Nabanggit nga rin kasi ng binatang pulis ang tungkol sa maglola na nagtitinda ng papaitan. Ano bang meron sa papaitan ng maglolang yun? Napailing na lang siya bago magpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa makauwi ng bahay. Nang nasa pagkainan na sila ay naikwento nga ni Jello ang kakatuwang engkwentro nila ni Rona. Nabanggit niya rin ang tungkol sa maglola na nagtitinda ng papaitan. Nang marinig yun ni Edward ay nakasali siya sa usapan ng mag-asawa. Tiyo, narinig ko na po yung tungkol sa maglolang nagtitinda ng papaitan na yun. Kadat nga po yun dun sa amin eh, dun sa paaralan. Kasi, mura at masarap daw. Natikman mo na ba? Hindi pa po, tiyo. Bibira lang po kasi magpakita yun eh. Tiyempuan lang talaga. Pasulpot-sulpot lang din pala. Parang yung isa kong kasamahang pulis. Nakatikim ng papaitan nung isang araw. Masarap nga raw ang sabi niya eh. Yun nga rin po yung mga sabi ng mga nakatikim. Pero sa aming magkakaklase, wala pa naman pong nakakatikim kaya hindi rin namin masabi kung masarap po ba talaga o hindi. Ay nako, kayo talaga oh. Kahit sabihin mong masarap, huwag kayong basta-basta nabibili ng mga ganyang ulam. Malay niyo ba kung saan-saan lang yung kinuha? Baka mamaya sumakit pa ang tiyan niyo sa ganyan. Bumili kayo kahit mahal pero sigurado kayo. At alam niyong malinis kaysa sa ganun. Napatango-tango lang ang dalawang lalaki hanggang sa mapaisip na lang din si Jello dahil nga 2 araw nang hindi napasok si Julio. Posible kayang dahil sa papaitan na yun kaya sumama yung pakiramdam ni Julio. Habang nag-iisip ay biglang nagring ang telepono na nasa sala. Kagad nagpunta roon si Jello at nagulat siya sa sinabi ni Tonton na nasa kabilang linya. Napansin naman nila Aling Cheska at Edward ang reaksyon niya. Kaya kaagad lumapit sa kanya ang kanyang asawa. Bakit mahal? Sino yung tumawag? Si Tonton? Bakit siya tumawag? May nangyari ba? Oo mahal Nasusunog daw yung bahay ni Mang Andong, pati yung taniman ng kape. Kasamang natupok ng apoy si Nonoy. Ha? Paano nangyari yun? Aalamin ko pa. Tara at sumama ka sa akin dahil naiwan daw ng boy si Mang Andong. Nandun na ngayon si Tonton, pati yung ibang kinauukulan. Kaya magmadali na tayo. Dali-dali ngang nagtungo ang mag-asawa sa pinangyarihan ng insidente habang si Edward ay naiwan lang mag-isa sa kanilang bahay. Maya-maya pa,
Malayo pa lang ay tanaw na nila ang nasusunog na maliit na parte ng kapihan. Nakontrol na kasi ng mga taong naroon ng apoy. Yun nga lang ay tupok na tupok talaga ang bahay ni Mang Andong at katulad ng sinabi kanina ni Tonton, kasama sa nasunog si Nonoy. Nilapitan nila kagad ang matandang lalaki na walang imik at tila nakatulala na naman sa kawalan. Mang Andong, ano pong nangyari? Bakit ito naiwan sa loob ang anak ninyo? Walang imik na lumingon lang ang matandang Ginoo, kaya napansin ni Jello ang pamumula ng mga mata nun. Naaninag niya rin ang mangilang-ilang maliliit na itim na ugat sa bandang leeg at noo. Dahil doon ay muli niyang naalala si Mang Hermin. Kaya tinapik niya ang asawa at pinalayo. Naging alerto rin siya at inihanda ang baril kung sakali mang gumawa ng kung anong hindi maganda ang matandang lalaki. Bakit, love? Basta love, lumayo ka muna kay Mang Andong hanggat maaari. Officer Gutierrez, anong report? Sir, nakakita ko ng mga bote ng gasolina kanina sa tapat ng bahay. Napansin ko rin na nakapadlock yung pinto na parang sinadyang ikulong yung taong naiwan sa loob. Siguradong yun ang dahilan kaya nasunog din si Nonoy eh. Pero mas malalaman natin yan kapag napula na ang apoy. Iposas mo na si Mang Andong. Ha? Sigurado ka, sir? Oo nga, love. Sigurado ka ba? Kung iniisip mong sinadya ni Mang Andong yung nangyari, parang imposible. Clinically diagnosed siya. Sundin mo na lang muna ang order ko, Officer Gutierrez. Yes, sir. Binusasan at dinala nga nila sa impila ng matandang lalaki para doon ay imbestigahan. Pansamantala muna nila yung ikinulong habang umuusad ang kaso. Nag-alala naman si Cheska dahil nung huli niyang pinulsuhan kanina ang matandang lalaki ay halos hindi na niya maramdaman ang tibok ng puso noon. Habang nasa impilan ay nakikipagdiskusyon na ang doktoro sa asawang pulis. Sinasabi niyang kailangan madala matandang lalaki sa ospital ng bayan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi yun sinunod ni Jello. Iniwan lang nila si Mang Andong sa kulungan ng himpilan habang bantay-bantay ni Tonton. Dahil sa pangyayaring yon, hanggang sa pag-uwi ng bahay ay nagtatalo mag-asawa. Ano ba problema mo, love? Hindi ka ba naawa dun sa tao, ha? Bakit mo siya kinulong lang? Delikado kapag pinakawalan siya, love. Sana maintindihan mo yon. Kaya huwag ka makipagtalo sa akin, please lang. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo kinulong yung matandang may sakit na nangangailangan ng atensyong pang-medikal eh. Paano kung mamatay siya ron? Nakapatay ka na naman ng taong walang kalaban-laban? Ano? Pasensya na, ha? Hindi ko sinasadyang masabi yun. Kalimutan mo na yun, love. Ganun pala tingin mo? Pinatay ko si Mang Hermin na walang kalaban-laban? Nabigla nga lang ako, love. Sa sobrang inis at pagkadismaya ay hindi naiwasan ng Ginoo na masapak ang dingding. Sa ganoong paraan kasi ay maiibsan ang bigat na dinadala niya sa loob. Napayak naman si Cheska nang makita ang asawa na nagagalit at sumama ang loob dahil sa mga sinabi niya. Natigil lang sila nang lumabas si Edward na hindi na rin umiimik pa. Nang nasa higaan na ang mag-asawa, ay hindi hinayaan ng babae na matulog silang pareho ng may samaan ng loob. Niyakap niya ang asawa na alam niyang nagdaramdam dahil sa nangyari. Sorry talaga, love. Hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko. Nadala lang ako ng emosyon ko dahil sa pag-aalala ko kay Mang Andong. Na-check ko kasi mismo yung pulso niya kanina eh. Kailangan niya talaga madala sa ospital. Pasensya na rin kung hindi ko magagawa yung gusto mo, love. Nag-aalala ako na kapag ginawa ko yon, baka mangyari ulit yung nakaraan. Yung katulad ng ginawa ni Mang Hermin. Anong ibig mo sabihin, love? Yung mga mata ni Mang Andong, pati yung mga nangingitim na ugat sa ilalim ng leeg at noon niya. Kaparehong kapareho yun nung kay Mang Hermin. Kaya malaki talagang posibilidad na
sinadya niyang sunugin ang bahay nila kasama yung anak niyang si Nonoy. Diyos ko po. Bukas ng umaga, sisimulan namin ni Tonto ng pag-iimbestiga. Dalawang maghiwalay na insidente ang nangyari kaya hindi ko na to dapat ipagsawalang bahala pa, love. Hindi kaya dahil yun sa tubig dun sa batis? Naging kontaminado yun ng mga kung ano-anong parasite dahil may namatay dun na tao, di ba? Napasuri ko na yung tubig. Malinis naman daw kaya imposibleng yun ang dahilan. Nakakatakot naman, love. Mag-iingat kayo ni Tonton, pati si Julio. Oo, love. Sa ngayon magpahinga na tayo at matulog. Natulog na nga ng mahimbing ang mag-asawa na hindi na nagkakatampuhan. Kinabukasan, pagdating sa headquarters, ay wala pa rin ang baguhang si Julio. Hindi rin sila nakatanggap ng kahit anong text o tawag sa binata, kaya medyo nag-aalala si Julio para sa binatang pulis. Kumusta? May balita ka na ba kay Julio? Wala nga sir Kanina, kinontak ko. Hindi naman sinasagot yung cellphone niya. Medyo nag-aalala na nga ako Nakakamiss din pala yung taong yun, kahit medyo aanga-anga. Ano kaya nangyari ron? At biglang nagkasakit-sakit. Ang lakas-lakas niya pa nung nakaraan Siya nga pala. Huwag ka muna kakain ng papaitan kung sakaling dumaan ulit dito yung maglola. Ha? Anong kinalaman nun sa usapan natin, sir? Basta, makinig ka na lang at sumunod. Dadaanan ko na lang mamaya si Officer Barreta. Pupunta kasi ako sa simbahan ngayon Tumawag si Father Burgis at may ikukonsulta sa akin. Sige sir. Ako na munang bahala rito. Kapag tumawag si Mr. Chavit, ikaw na ang kumuha ng report ha. Teka, kumusta nga pala si Mang Andong dito? Ayun sir, tingnan mo. Ganun pa rin. Hindi nagsasalita. Nakatitig lang sa bubungan tapos pangisi-ngisi. Parang tinutuyo na yata. Binigyan ko ng pagkain at tubig Hindi naman ginalaw. Umidlip ka na lang muna habang wala pang ginagawa. Basta, huwag ka lang munang aalis para kapag may nangyari may tao rito. Opya sir. O sige, ingat kayo Bago umalis ay nilapitan muna ng matipunong pulis ang kinalalagyan ni Mang Andong. At napansin nga niya na tila mas dumarami ang nangingitim na ugat sa bandang liig ng matandang Ginoo. Napabuntong hininga siya dahil para na talagang ibang tao ang kaharap niya at hindi na si Mang Andong. Nakakalungkot man, pero wala na siyang nagawa kundi iwan doon na matandang lalaki. Kaya pagkabiyahe at pagdating sa simbahan, bago lumabas si Father Burgis ay isinama niya muna sa panalangin ang matandang mga ngape pati na rin ang buong baryo. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga ang pari at sinama siya sa likod ng simbahan. Pagpasok nila sa isang silid ay nagulat si Jello pagkakita na tila meron ding piitan doon. Father Burgis, bakit may piitan dito? At sino yung mga nakakulong? Mga estudyante? Kinumpirma nga ng pari na ang 2 taong naroon na binata at dalaga ay mga estudyante. Ayon pa sa Ginoo, ilang araw na raw na tila inaalihan ang mga yon ng demonyo at nakita silang ganoon pagkatapos lang mananghalian. Ipinakita sa kanya ng pari ang mga estudyante dahil minsan na niyang naikwento yung itsura ng mga Hermin bago niya yung binaril. Nang pagmasdan niya ang mga estudyante ay namumula nga rin ang mga mata noon at may mga nangingitim na ugat sa leeg at noo. Father Burgis, ano yung kinain ng mga estudyante nung tanghalian? Naitanong niyo na ho ba? Nagkibit balikat ang pari dahil hindi rin naman niya naitanong ang tungkol sa kinain ng mga estudyante. Para sa kanya ay hindi naman nakasali pa yon. Sinabi na lang ng Ginoo na tuwing binabasbasan niya ang mga bata at pinapanalangin ay naghuhurimentado nga ang mga yon at galit na galit. May pagkakataon pa nga na naglalaway ang dalawa sa galit lalo na kapag sasapit na ang gabi. Matapos ang medyo mahaba-haba pang usapan ay nagpaalam na rin ang matipunong pulis.
Dumaan siya sa paaralan para sana ipagtanong-tanong ang tungkol sa mga estudyanteng nakapiit sa simbahan dahil sa hinalang inaalihan ang mga yon ng demonyo o masamang espiritu. Pero hindi nagbigay ng pahayag ang eskwelahan dahil sa kanilang patakaran bilang proteksyon na rin sa mga estudyante. Kahit naiinis at masama ang loob, ay hinayaan at nirespeto na lang ni Jello ang tungkol sa bagay na yon. Tinungo na lamang niya ang inuupahan ni Julio pero ayon sa landlady ay nagpunta sa ospital ang binata para kumuha ng medical certificate. Nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang makakapasok na ulit ang binatang pulis. Nagpatuloy na siya hanggang sa makarating siya malapit sa pamilihang bayan. Doon ay nakita niya ang maglolang may tulak-tulak na kariton. May 2 malalaking kaldero ang kariton na yon at kaagad niyang naamoy ang mabangong papaitan. Sa hindi malamang dahilan, para siyang naengganyo kaya inihinto niya ang sasakyan. Pagbaba ay kaagad niyang tinawag ang maglola. Huminto naman ang mga yon at saka niya nilapitan. Papaitan mo ba yung naamoy ko? Gwapo't matipon ng pulis. Masarap tong papaitan ko dahil meron tong espesyal na sangkap na pamilya lang namin ang nakakaalam. Wow, talaga ho? Ha? Natigilan na at napasingap si Julio dahil binuksan ng binatilyong 13 anyos ang isang kaldero. Humalimuyak ang mabangong samyo ng papaitan kaya mas lalong natakam ang matipunong pulis. Ito lang po yung natitira, mamang pulis. Bumili na po kayo bago maubos. Minsanan lang po naman magtinda ang lola ko. At saka, meron din pulis na bumili sa amin yung nakaraan lang eh. Ha? Ganun ba? Kayo yata yung sinasabi ng tauhan kong si Julio eh. Masarap nga raw yung papaitan nyo. Opo, talagang masarap tong papaitan namin. Kumuha ka na, gwapong pulis. Eksakto't abot pa yan ng isang supot. Ibibigay ko na lang sa iyo ng 50. Sige ho, manang. Tawagin mo na lang akong si Mang. Sige ho, manang simang. Maya-maya pa, pagkabigay ng supot ng papaitan ay umalis na rin kaagad ang maglola. Nagbiyahe na rin si Jello pabalik sa impilan habang naamoy pa rin ang nasabing papaitan. Hindi niya rin alam kung bakit pero para siyang nahipnotismo ng amoy na yon. Hanggang sa hindi na niya namalayan na tila mabubunggo na pala siya sa poste. Mabuti na lang ay naipreno niya kagad ang sasakyan at ang kagandahan lang din ay walang tao sa paligid. Napasandal siya sa upuan habang inihilamos ang kamay sa mukha. Para rin siyang nagising hanggang sa maalala ang sinabi ng kanyang asawa nung nakaraang gabi na huwag kakain basta-basta ng mga inilakong paninda. Habang nakahinto ang sasakyan, ay napatingin ulit siya sa supot at isa-isa na ngam nanumbalik sa kanya ang tungkol sa nasabing papaitan. Lalo na ang tila pagbababala ni Rona patungkol dito. Kinuha niya ang nasabing supot, saka yung tinapon sa labas at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Bago bumalik sa impilan ay tinungo niya muna ang bahay ni na Aling Mengay at Rona. Itatanong niya kasi ulit sana sa dalaga ang tungkol sa matandang nagtitinda ng papaitan. Yun nga lang ay nakakandado ang bahay na mag-ina, kaya umalis na rin kagad siya. Pagdating sa headquarters ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Tonton. Hindi na niya yung ginising dahil alam niyang puyat ng kasama sa pagbabantay kay Mang Andong na nakakulong pa rin. Nilapitan niya ang matanda sa piitan pero tulala pa rin yun. Hindi pa rin yun ginagalaw ang pagkain kaya nag-aalala na talaga siya para sa Ginoo. Mang Andong, okay lang po ba kayo? Kumain ho kayo para makabawi-bawi kayo ng lakas. Dinala na sa kapilya yung kabaong ni Nonoy. Kung mangangako ho kayo na wala kayong gagawin kakaiba, pakakawalan ko kayo at hayaang makipaglamay sa anak nyo.
Hindi pa rin umimik ang matandang lalaki. Para lang yung bata na pangisi-ngisi habang nakatingin sa kung saan. Napabuntong hininga na lang tuloy si Jello habang pinagmamasdan ang nakakaawang itsura na matandang Ginoo. Mang Andong, bumalik na ho sana kayo sa dati niyong... Hindi na mangyayari yon. Natigilan at ang laki ang mga mata ni Jello nang marinig ang tila malademonyong boses mula kay Mang Andong. Kinusot-kusot pa nga niya ang mga mata niya at nilinis ang tenga sa pag-aakalang na mga malikmata at nagkakamali lang siya ng pandinig. Kaunting oras na lang. Humanda ang lahat ng mga taga-baryo isolasyon. Pagpipiestahan kayo ng mga duhang. Ano ho yung sinasabi niyo, Mang Andong? Kaunting oras na lang. Dahil mamamatay na kayong lahat. Mas lalong nagulat si Jello dahil kitang-kita niya kung paano magiba ang anyo ng mukha ng matandang lalaki na parang isang halimaw. Mula sa kinauupuan ay dali-dali siya nitong sinalakay. Mabuti na lang ay merong rehas na nakaharang. Napatras siya hanggang sa mabunggo niya si Tonto na kagigising lang din. Sir! Nandiyan ka na pala? Bakit di mo ako ginising? Ha? Okay ka lang, sir? Para ka nakakita ng multo dyan, ha? Ay, yan nga pala. Hindi pa rin kumakain si Mang Andong pero nakita ko siya kanina na uminom ng tubig. Ano, sir? Pakawalan na ba natin siya? Hindi umimik si Jello. Sabay lang silang napatingin sa matandang lalaki na ngayon ay nakaupo na lang ulit at pangiti-ngiti sa kawalan. Habang nagmemeryenda sila, ay tinalakay na nga ni Tonton ang naging obserbasyon sa nasunog na bahay. Lumalabas ng sinadya ni Mang Andong na ikulong ang anak at sunugin ang lugar. Kaya naman, kailangan siyang isuko para harapin ang kasong arson at pagpatay. Sinabi na rin ni Jello ang lagay ni Julio kaya posibleng sa mga sumunod na araw ay pumasok na ang binatang pulis. Maya-maya pa, pagkagat ng dilim, ay nagpresenta si Tonto na siya na ang magdadala kay Mang Andong sa himpilan sa bayan. Kaya umuwi na si Jello. Nang nasa bahay na, ay ipinamalita niya rin kagad sa mga kasama ang sitwasyon ng matandang lalaki. Nakakaawa man, pero walang nagawa si Cheska dahil yun ang batas na umiiral. Siya nga pala, Edward, nabalita mo na ba yung mga estudyanteng dinala sa simbahan ng poblasyon? Ang sabi, inalihan daw ng demonyo at tuling nakita sila na nananghalian bago yun mangyari. May ideya ka ba ron? O nakuwang balita sa eskwelahan nyo? Opo, tiyo. Katatapos lang araw kumain nung dalawang yon ng papaitan na nabili nila sa Manglola. Sarap na sarap pa raw yung dalawa hanggang sa biglang tumirik yung mga matay. Una po, dinala sila sa klinik. Pero ang sabi, okay na raw. Kaya pinauwi na lang muna. Mga ilang araw lang po, parang yun na nga, tiyo. Nagwawala-wala na at parang sinasaniban kaya dinala sa simbahan. Yun, wala na po akong balita pagkatapos nun. Yung papaitan na naman. May kakaiba sa itinitinda ng maglolang yun eh. Paano niyo po nasabi yun, tiyo? Nakita ko kanina yung maglola. Manang Simang ang pangalan niya. Yung batang lalaki naman si Ariel. Hindi ko alam pero pagkamoy ko sa papaitan, para akong nahipnotismo. Napabili nga ako ng wala sa oras eh. Kinain mo? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang kakain ng basta-basta, love. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko kinain. Yung parang nahimasmasan ako tinapon ko kagad sa kalsada. Naalala ko kasi nga yung sinabi mo tapos naalala ko rin yung sinabi ni Rona patungkol nga sa maglolang nagtitinda ng papaitan. Isa-isa nga pumapasok sa utak ko yun. Lalo na nung naalala kong bumili rin si Julio nun. Tapos kinabukasan sumama ang pakiramdam niya. Hanggang ngayon, hindi napasok. Pero sana okay lang siya. Dumaan ako sa inuupahan niya kanina Pero ang sabi ng landlady, nasa ospital ng bayan para kumuha ng medical certificate. Ibig sabihin magaling na yon. Ay naku, love.
Dapat siguro hanapin mo yung manang simang na yon at ipasuri yung binibenta nilang papaitan na maglola. Dapat makasiguro tayong ligtas sa mga taga-baryo isolasyon. Posible nga kayang nakakain din si Mang Hermin at Mang Andong ng papaitan na yon? Hindi ko alam eh. Pero huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko yung maglola para malaman natin kung tama yung hinala ko. Kung sakali man na makita nyo sila, huwag na huwag kayong lalapit. Magtakip kayo ng ilong kagad dahil parang nakaka-hypnotize mo yung amoy ng papaitan eh. Habang nagpapatuloy sa pagkukwentuhan sa gitna ng hapagkainan, ay nakarinig sila sa labas ng tunog ng sasakyan. Sinundan yun ng busina kaya dali-daling nagtungo si Jello sa labas ng bahay. Nagulat siya nang makita si Tonto na tila humahangos. Marami rin yung kalmot sa katawan kaya nag-alala siya para sa kasamahan. Oh, ano nangyari sa iyo, Officer Gutierrez? Sir, pasensya na sa abala. Nawawala kasi yung cellphone ko eh. Nahulog yata kaya dumiretso na lang ako rito. Halika muna rito sa loob at uminom ka ng tubig bago ka magsalita dyan. Oh, Tonton, inumin mo muna to. Thank you, Doc. Ano bang nangyari? Bakit ang dami mong kalmot? At ano yung nasa leeg mo? Kagat ba yan? Kagat nga yan ng tao, Tonton. Ano ba nangyari? Malapit na ako sa police station sa bayan. Nang biglang magwala si Mang Andong. Inihinto ko yung sasakyan tapos lumabas ako para pakalmahin siya. Pero pagbukas ko ng pinto bigla siyang lumundag sa akin. Pinagkakakalmot niya ako at kinagat sa leeg. Mabuti na gamit ko yung pinto ng sasakyan na hinampas ko sa kanya. Dahil wala akong pagpipilian eh. Pagkatapos nun, lumayo siya at ngumingisi-ngisi hanggang sa mabilis na tumakbo palayo. Sinubukan ko siyang habulin pero hindi ko na naabutan eh. Anak ng tokwa naman oh. Mahirap paniwalaan pero totoo yung mga sinabi ko, sir. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Nakausap ko na siya kanina at ibang-iba ang boses niya. Parang hindi na talaga si Mang Andong. Kaya pala parang nagdadalawang isip ako na ikaw lang ang magatid eh. Dapat pala sinama na kita kanina eh. Ayos lang naman sa akin yun, sir. Ang pinoproblema ko lang, nakawala sa kamay ko yung suspect ng pagpatay at pagsunog sa sarili niyang anak at taniman. Paano kung sa iba naman niya gawin yun? Huwag mo na munang isipin yun. Love, pakigamot nga muna yung mga sugat ni Officer Gutierrez. Pagkatapos dyan kumain ka na rin muna. At kapag naggamot ka na, pumunta tayo sa tanggapan ng baryo para ipalam yung nangyari. Dapat malaman at umaksyon na ang punong baryo. Kagad na ngang nilagyan ni Cheska ng paunang lunas sa mga sugat ni Tonton. Si Jello naman, habang naghihintay sa kasamang pulis, ay nag-isip na ng gagawin para matunton ang pinagtataguan ni Mang Andong. Dahil tuloy doon, ay bigla niyang naalala ang mga naging usapan nila kanina noong nakapiit pa ang matandang lalaki sa headquarters. Kaunting oras na lang, umanda ang lahat ng mga taga-baryong isolasyon. Pagpipiestahan kayo ng mga duha. Kaunting oras na lang dahil mamamatay na kayong lahat! Ano ba yung duhang na yun na pagpipiesta ng mga taga-baryong isolasyon? Napabuntong hininga siya at nagpatuloy sa pag-iisip ng ideya hanggang sa marinig na niya si Tonto na nagpapasalamat sa kanyang asawa. Hindi rin sila kagad umalis dahil pinakain muna ni Jello ng hapunan ng bruskong pulis. Ikinuwento na rin niya ang mga obserbasyon at dapat nilang gawin para masolusyonan ng tila kung anong kababalagang nangyayari sa baryo. Walang kamalayan ng mga mamamayan na unti-unti na pala silang binabalot na matinding kadiliman. Pasado 9:00 ng gabi ay nagtungo ang 2 pulis sa tanggapan ng baryo. Naabutan nila ang walang kwentang punong baryo na nakaangat pa ang paa sa desk nito habang nagkukuyakoy at nanonood ng action movie. Nang makita sila noon ay napaismid pa ang punong baryo bago umayos ng upo. Hindi man sinasabi pero ipinakita naman ng aksyon at ekspresyon ng mukha ng Ginoo na ayaw noon sa kanila. Dahil doon ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jello.
Sinabi na niya kagad ang pakay at ang sagot lang ng punong baryo ay ipapadala niya ang mga tanod para magronda-ronda sa baryo. Pagkatapos ay tinalikuran na si Nanon. Tila napipiko na bumalik ng sasakyan si Jello kaya tinapik-tapik lang siya ni Tonton sa balikat. Walang yung punong baryo na yan. Nagpapalaki lang ng tiyan at puro pangungurakot ang ginagawa eh. Ni wala man lang siyang matinong aksyon dito sa nasasakupan niya. Ay nako, mga tao nga naman talaga. Nakatikim lang ng kapangyarihan ang akala mo kung sino nang umasta. Sir, hayaan mo na yung si Lumba-Lumba. Total, nagsabi na rin naman siya na magpaparonda siya ng mga tao sa buong baryo. Gawin na lang din natin na makakaya natin. Salamat pero umuwi ka na muna, Officer Gutierrez, ha? Sir, bakit mo naman ako pinapauwi? Sa akin mo ba binabaling yung pagkainis mo kay Lumba-Lumba? Huwag naman, sir. Hindi. Ilang araw ka na kasing puyat eh. Naalala lang kita. Alalahanin mo rin ang sarili mo. Lalo na't may anak kang 5 taong gulang pa lang. Tingnan mo yan nangyari sa'yo. Oh. Ang dami mong benda sa katawan at may kagat ka pa sa leg na para kang sinakmal ng hayop. Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo niyan? Baka isipin pa nun, pinababayaan kita. Hindi naman iisipin ng misis ko yun, sir. Basta, umuwi ka na muna at magpahinga. Alos 24 oras ka na rin nasa estasyon eh. Huwag ka magalala, ayos lang ako. Bilisan mo na't ihahatid na kita. Wala nang nagawa ang bruskong pulis kundi sundin na lang ang utos ng kanyang superior. Pagkatid ni Jello ay naglibot-libot na rin muna siya sa buong baryo. Kahit papaano ay nawala ang inis niya dahil nakita niya ang mga tanod na naglilibot-libot din. Lumipas pa ang mahabang oras. Maya-maya pa ay dumiretso siya sa bayan hanggang sa madaanan ng inuupahang bahay ni Julio. Napansin niya sa labas ang landlady na parabang natatakot kaya nilapitan niya yon. Mawalang galang na ho. Ako ho yung nagpunta rito, nito lang. Napadaan lang ako saglit dahil nagro-ronda ako sa paligid. Okay lang ho ba kayo? Eksaktong pagkatapos magtanong ni Jello ay nakarinig na sila ng malalakas na kalabog sa mismong inuupahan ni Julio. Tumakbo na rin palapit sa kanya ang landlady at nagsumbong na parang batang takot na takot. Dahil doon ay umaksyon kagad ang maskuladong pulis. Naglabasan na rin ang ilan pang nangungupahan sa paligid dahil dinig na dinig ang ingay. Pinalayo ni Jello ang mga tao at saka siya marahang kumatok sa pinto ng inuupahang bahay ng binatang alagad ng batas. Officer Barreta! Si Officer Porcelas to! Ayos ka na ba dyan? Buksan mo tong pinto at kung ano man ang problema mo pag-usapan natin dito yan. Malalakas na namang kalabugan ng tila naging tugon sa loob ng bahay kaya pasimpleng sumilip-silip si Jello sa nakasarang bintana. Minaaninag siya sa loob na parabang nagwawala. Kaya gumawa na kagad siya ng paraan. Habang hawak-hawak ang baril ay makailang beses niyang sinipa ang pinto hanggang sa tuluyan na itong mabuwal. Doon nga ay tumambad sa kanyang paningin si Julio na nasa bahagi ng kusina ng studio type na bahay. Sinusuntok-suntok ng bintana ang pinto ng banyo kaya sugat-sugat na ang kanyang kamao na tinatagasan na rin ng dugo. Bukod doon ay namumula ng husto ang mga mata niya at nandilisik. Halos mangitim ang leeg at noon niya dahil sa maitim at nag-uumbukang mga ugat-ugat doon. Nang makita yun ni Jello ay naalala niya kagad sina Mang Hermin at Mang Andong. Ganon na ganon din ang itsura ng mga yon bago tila masiraan ng bait at gumawa ng hindi maganda. Ang kaibahan nga lang ngayon ay naglalaway si Julio na parang asong nauulol. Pero nang makita siya ni Julio ay parabang medyo nahimasmasan siya. Ibinabasaglit ng maskuladong pulis ang hawak na baril at sumenya sa binata na kumalma.
Nanatili siya sa pintuan habang nakaalderto pa rin dahil ramdam niyang parang nawawala na nga sa sarili ang nakatira sa bahay na yon. Officer Barreta, nakikilala mo pa ba ako? Ako to, si Officer Jello Porcelas, ang senior mo. Sir, Ako nga to, Officer Barreta. Relax ka lang, okay? Sabi mo sa akin kung anong problema. Pwede natin pag-usapan ng mahinahon kung ano man ang pinagdaraanan mo. ano itong nangyayari sa akin, sir? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Huminga ka lang na malalim, okay? Mag-inhale, exhale ka lang, Officer Barreto. Titigan mo lang ako ng mata sa mata. Pagkatapos lumapit ka ng dahan-dahan. Ilagay mo sa bulsa mo ang mga kamay mo. Huwag ka mag-alala, dahil akong bahala sa'yo. Parang may bumubulong sa akin. Hindi ko makontrol yung isip ko. Pati kilos ko, sir. Nang malapit na sila sa bandang sala ay biglang huminto ang binata dahil napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi pa rin itinutok ni Jello ang baril pero nanatili lang siyang nakaalerto sa posibleng mangyayari. Hanggang sa mas tumalim na nga ang tingin ng nawawala sa sariling lalaki. Natatakam ako, sir. Natatakam ako. Hindi ko na mapigilan itong nararamdaman ko. Yung naguutos sa isip ko, sir. Ayaw ko nang pigilan. Takam na ako. Ano? Takam na takam saan? Sa sariwang karne at dugo mo! Kasunod ng pagkasabing yun ay mabilis siyang nilundagan ng binatang halos magtalsika na ang laway dahil sa sobrang pagkatakam. Doon na nga rin nakita ni Jello ang pag-iba ng kulay ng mga mata ng kasagupan niya. Napansin niya rin ang paghaba ng mga pangil at pagbabago ng balat noon. Pero dahil mas maliit sa kanya si Julio, ay nagawa niyang maitulak yon. Napasandal din siya sa gilid hanggang sa maitulak niya ang pinto dahilan para sumarayon. Nang akmang lulusob ang binatang tila unti-unti nang nagiging mabangis na hayop, ay kaagad niyang itinutok ang baril. Officer Barreta, huwag kang gagalaw! Hindi mo magugustuhan ang susunod kong gagawin kaya sumunod ka na! Wala akong ititira. Tama na. Tumigil ka sa kakabulong. Ayaw ko nito. Natatakam ako sa karne ng tao. Napansin nga ni Jello na tila pinaglalabanan pa rin ni Julio ang kung anumang nilalang na kumukontrol sa pagkatao niya. Nagwawala-wala na naman ang binatang pulis at kung ano-ano ang pinagsasasapak at pinaghahagis. Sinamantala yun ang matipunong pulis. Dali-dali siyang humanap ng matigas na bagay at bago pa siya ulit mapagtuunan ng pansin ng kabaro na nawawala sa sarili, ay pinalo na niya yun sa ulo. Siniguro niyang hindi mapupuruhan at mahihimatay lang. Walang malay yung bumagsak sa sahig at pagkatapos ay kaagad niyang tinalian ng pagkahigpit-higpit. Makalipas lang ng ilang minuto ay lumabas na si Jello ng silid. Bit-bit ang binatilyong walang malay. Nagulat naman ang mga nangungupang nakakita pero ipiniliwanag ng matipunong pulis ang lahat. Idinahilan na lang niya na mayroong mabigat na pinagdaraanan ng nasabing binata na kahit papaano'y naintindihan naman ng landlady. Sinabi na lang din ni Jello na kung ano man ang naging damage sa inuupahang bahay ay babayaran na lang kapag naging ayos na ang lahat. Nang okay na ang lahat ay dinala niya si Julio sa headquarters at ikinulong sa piitan habang nakatali pa rin ng maigpit ang buong katawan. Kinabukasan, pagpasok ni Tonton ay nagulat siya nang makita ang binatang pulis doon. Uy! Anong ginagawa ni Officer Barreto dito sa kulungan, sir? At saka, bakit siya nakatali? Pagmasdan mo siyang mabuti. Pero huwag kang masyadong lalapit sa rehas, ha? Ano bang nangyayari, sir? Ha? Parang nawiwirdoan na rin ako sa iyo, eh. Ay, anak ng tutay! Pareho pa silang nagulat matapos makita si Julio na tumayo at nagwawala-wala. Habang nakadikit sa rehas ay para yung mabangis na hayop na kagat ng kagat.
Nakikita mo ba yung mga mata niya? Pati yung maitim na ugat sa leeg at noon niya? Oo nga no. Parang katulad yan sa nangyari kay Mang Hermin at Mang Andong. Ganun na nga. Naalala ko lang bigla yung minsan akong nadistino sa isang probinsya sa Mindanao. Naalala ko na may sinasabi sila na ganyan. Sinyalis daw yan na nayanggaw ang isang tao. Ano sir? Nayanggaw? Ibig mong sabihin sir, nahawa ng pagiging aswang? Aswang na naman sir? Sa maniwala ka man o sa hindi, totoo ang sinasabi ko. Kung makikita mo lang kagabi kung paano niya ako atakihin. Ang sabi pa niya, kakainin niya ang karne ko at hihigupin ang sariwa kong dugo. Ano sa tingin mo? May isip ba ng taong hindi nayanggaw ang ganon? Posibleng katulad niya, nayanggaw din si Mang Hermin at Mang Andong. Pero paano o sino? Yung maglolang nagtitinda ng papaitan. Minsan ang sinabi sa akin ni Ronang tungkol doon. Pati ang si Julio. Bago makaramdam ng hindi maganda kumain muna siya ng papaitan na yun, di ba? Pati yung mga estudyanteng nasa simbahan na inakala ni Father Burgis na inaalihan ng demonyo. Nakakain din ng papaitan. Kaya ngayon sigurado na ako na si Manang Simang at ang apo niyang si Ariel ang may gawa ng lahat ng ito. Ibig sabihin ba nito sir? Mga aswang sila? Oo, kaya kailangan natin ng albularyo para makontra sila. Bago pa matapos ni Jello ang pagsasalita, ay meron nang dumating. Nang makita nilang si Father Burgis yun, ay kaagad nila yung pinapasok at kinausap. Nagulat din ng bahagya ang pare pagkakita sa binatang pulis na nasa piitan na para ring inalihan ng demonyo. Dahil doon ay kaagad ikinuwento ng Ginoo sa kanila ang nangyari sa mga estudyante. Gumaling ang mga yon matapos ipanalangin sa kapaliguan at painumin ng holy water. Kung ganun sir, hindi na pala natin kailangan ng albularyo. Oo nga, salamat Father Burgis at sinadya niyo talaga magpunta rito. O pwede niyo bang gawin dito sa kasama namin ang ginawa niyo sa mga estudyante? Nang marinig yun ni Julio ay nagwala na naman ang binata at nagsisisigaw. Hindi nyo kami mabubuksa. Hindi nyo mabubuksa ang mga duwang. Sasakupin namin ang baryo na to at lahat kayo mamamatay. Mamamatay kayo. Uunahin ko kayong tatlo. Uunahin ko kayo. Brother, paliguan at painumin nyo na nga ng holy water ng isang yan. Naririndi na ako sa boses Ang tinis na parang demonyong ewan. Dahil doon ay kaagad nang sinimulan ng pari ang pagdarasal. Parte yun ng pag-exorcise sa masasamang espiritu o sumpa ng pagkayanggaw ng duhang sa pagkatao ni Julio. Matagal ang naging proseso pero hindi nagpatinag ang pari kahit pa maraming beses na siyang kinukutya ni Julio. Kung ano-ano pa ang sinabi ng binatang pulis na naging dahilan kung bakit parang gusto na siyang saktan ni Tonton. Mabuti na lang din pumipigil si Jello sa kanya habang nagpapatuloy ang paglilinis. Maya-maya pa, pagkalipas ng higit 3 oras, sa 12 pagbabasa ng Biblia at dasal ay tumigil sa pagkutya si Julio. Natulala lang yun na tila na estatwa hanggang sa unti-unti nang bumula ang bibig at mangisay. Nag-alala ang 2 pulis pero sinabi ni Father Burgis na gumagana na ang panalangin. Unti-unti nga nilang nakita ang bula sa bibig ni Julio na naging tila itim na tubig. Nagsuka ang binata hanggang sa mapalhod na yon at napasigaw dahil sa sakit na nararamdaman. Hiniling ng pari na buksan ang kulungan dahil kailangang paliguan at painumin ng holy water ang pulis na nayanggaw. Nagdadalawang isip pa nung una si Jello pero sinunod na lang din niya ang sinabi ng pari. Pagbukas ng pinto ay kaagad nilang hinuwakan si Julio na nagbalak pang manlaban. Mabuti na lang din ay nakatali ang buo niyang katawan kaya malaking tulong din yon. At habang nagdarasal ay sinabuyan ngayon ni Father Burgis ng holy water. Pagkatapos ay hinawakan ni Jello ang ulo ng binata saka naman sapilitang pinainom ni Tonto ng natitira pang holy water. Sa sobrang pagpupumiglas ay hindi na nila napigil ang binata. Tumalsik sila pareho at nang sasalakay na yun sa kanila ay bigla na lang yung nanghina. Pagpagsak ni Julio sa sahig ay kitang-kita nilang lahat kung paano ang itim na usok
ay lumabas sa katawan ng binatang nayanggaw. Nagsisisigaw yon at namimilipit sa sakit hanggang sa tuluyang mawala ng malay tao. Napansin din nila na tuluyan nang nawala ang mga maitim na ugat sa leeg at noo ng binata, kaya naging kampante sila kahit papaano. Pero alerto pa rin ang mga pulis dahil baka bigla nilang dumilat at sumalakay ang nakahandusay nilang kasamahan. Father, tapos na ho ba? Oo nga ho, Father. Ano ang mangyayari kay Julio? Napatingin silang lahat sa binatang pulis na biglang umungot habang tinatawag sila. Nagtanong pa yon kung anong ginagawa nilang lahat sa piitan at kung bakit siya nakatali. Nang makita nilang hindi na namumula mga mata ni Julio, ay dali-dali nilang kinalagaan ang pagkakatali noon. Ipinaliwanag na rin nila ang mga nangyari na ikinagulat pa ng binatang pulis. Kaya pasensya ka na, Julio, kung itinali kita ng gaikit. Sa ngayon, sa bahay ka na lang muna tumuloy habang hindi ka pa handang makipagkita sa landlady ng inuupahan mong bahay. Sir, ano pong gagawin nating hakbang ngayon? Siguradong marami na nakatikim ng papaitan ng maglolang yun. Dapat matuntun na natin sila habang may oras pa. Baka mamaya marami na sa mga taga-baryo isolasyon ng nayanggaw. Nag-iisip na ako ng mainam na plano. Sa ngayon, kailangan natin maging mapagmatsyag sa paligid. Pero panatiliin nating sikreto ang mga nangyayari. Paraan na rin to para mahuli ang maglolang yon. Kapag inisip nilang wala pang nakakalam ng mga kalokohan nila, siguradong magpapakalat-kalat pa rin sila sa baryo. At kapag may makita o may mabalitaan tayong pangyayari ng katulad ng kay Mang Hermin, Mang Andong at dito kay Julio, huwag na tayo mag-atubili pa na dalhin sa simbahan para malunasan ni Father Burgis. Oo nga, maigi pa nga yan, sir. Mag-iingat na lang tayo. Oo, mag-iingat tayo at hanggat maaari, huwag muna nating ipapamalita sa mga taga-baryo para hindi sila mag-alala. Matapos magkasundo, ay hinatid na nga muna ni Jello si Julio sa bahay nila. Eksakto na naroon si Edward na kauuwi lang din galing sa eskwelahan. O Edward, dito muna tong si Julio ha. Pakitingin-tingin na lang muna dahil medyo masama pa ang pakiramdam niya. Sige po, Tiyo. Oh, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Opo, Tiyo. Medyo napagod lang ako sa laro sa school. Bago pa matapos ni Edward ang pagsasalita, ay tila nawala na siya ng balance. Natumba siya na mabuti na lang ay kagad na alalayan ni Hildy. Ang magtama ang kanilang mga mata ay napansin ng binatang pulis na tila namumula-mula na ang mga mata ni Edward. Kaya kagad niya yung sinabi kay Jello. Edward, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nakakain ka ba ng papaitan galing kay Manang Simang? Kasi iyo Mami ka, Edward. Hindi ako magagalit basta magsabi ka lang ng totoo. Kailangan ko lang malaman. Masakit ang tiyan ko, Tiyo. Inalalayan na matipon ng pulis si Edward kaya napansin niya ang pangingitim ng mga ugat sa leeg nun. Doon niya nakumpirma na nakakain nga ng papaitan ng kanyang pamangkin. Pasensya na, Tiyo. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko man alam na papaitan pala galing sa maglola yung pinakain sa akin Ilang kayo nakakain ng papaitan? At nasaan ang mga kasama mong yon? 4 po. Nakauwi na po yata sila. Tiyo, humihilab ang tiyan ko. At para akong nangihina na nahihilo. Dalhin niyo po ako sa center kay Tia Cheska. Huwag ka mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Pero makinig ka sa akin mabuti. Pagpasensyahan mo na itong gagawin namin sa iyo, ha? Kailangan lang to para na rin sa kapakanan mo. Bago pa makasagot si Edward ay tinalian na ng maigpit ang buo niyang katawan at bibig. Pagkatapos noon ay kagad tumawag si Jello sa himpilan para ipaalam kay Tonto ng mga bagong kaso ng pangyayanggaw ng maglolang nagbebenta ng papaitan. Matapos mag-usap ay dali-dali silang nagbiyahe papunta sa simbahan.
Mabuti na lang din ay nandun si Father Borghese, kaya kagad naaksyonan ng nangyayaring pagkayanggaw kay Edward. Habang nandun sila, si Tonton naman ay hinanap ang mga kaklase ng binata na nakakain din ng papaitan ng maglolang aswang. Tumulong na rin si Julio kahit medyo nangihina pa rin yon dahil kagagaling lang niya. At mabilis na namang lumipas ang oras. Pasado 4:30 na ng hapon bago tuluyang nakalaya ang pamangkin ni Jello mula sa sumpa ng aswang na duhang. Malaking pasasalamat na matipunong pulis dahil naagapan nila ang pangyayari. Bago sila umalis ay dumating na nga rin sa simbahan si Cheska na punong-puno ng pag-aalala. Sinabi nga nila ang lahat dito at ganoon na lang ang gulat ng babae sa mga nalaman. Nang magtatakip silim na, sinabihan na matipunong pulis ang asawa at pamangkin na mauna nang umuwi sa kanilang bahay. Pinalalahanan niya rin na kahit na anong mangyari ay wag na munang lalabas. Baka kasi unti-unti nang naglilipana sa baryo Isolasyon ang mga nabiktima ng maglolang aswang. Lahat sila ibinigyan ni Father Borghese ng holy water upang kung sakaling may makaengkwentro ng aswang na duhang o nayanggaw, meron silang pangontra o panlaban. Lumalim pa ng lumalim ang gabi hanggang sa napadaan ang sasakyan ni Jello na malapit sa nasunog na kapihan ni Mang Andong at meron siyang natanaw. Ang maglolang nakakarito na nagtitinda ng papaitan. Nakita niya kasi yon dahil may nilulumang poste roon at merong maliit na bumbilya na siyang nagbibigay liwanag sa madilim na lugar. Sila na nga yun, si Manang Simang at Ariel. Dali-daling inihinto ng matipunong pulis ang sasakyan at kagad pinatay ang ilaw. Tahimik niyang sinundan ng dalawa hanggang sa mapagtanto niya na nasa bukana na sila ng kagubatan. Nagdalawang isip na siya kung susundan pa ba niya o hindi ang maglola, kaya pansamantala siyang umatras. Pero mas nanaigang pagnanais niya na malaman ang totoo sa likod ng sikreto ni Manang Simang at Ariel. Natuntun niya ang dalawa sa gilid ng batis at mula roon ay naghihintay si Mang Andong na ibang-iba na ang itsura. Nagulat siya nang makita ang matandang lalaki dahil hindi niya inaasahan ang pagkakataong yon. Parang ang laki-laki na ng tiyan na matandang lalaki na akala mo ay buntis. Sabay-sabay na lumublob ang tatlo sa mababaw na parte ng batis. Kitang-kita rin sila dahil sa buwan na parang nagdidilig ng liwanag nito sa kapaligiran. Anong ginagawa nila? Nagpatuloy lang si Jello sa pagmamasid hanggang sa masaksaya na niya ang pagpapalit ng anyo ng 3 aswang. Nagmalapaniki ang mga mukha ng mga yon, pero ang mas nakakagulat ay nagkaroon ng mga 2 malalaking umbok sa kanilang likuran. May hahalin tulad ng umbok na yon sa isang kamelyo pero ang kaibahan lang ay parang meron yung butas. Napansin na rin ng maskuladong pulis na matapos magpalit anyo ni Mang Andong bilang aswang ay nawala ang malabuntis nitong tiyan. Nalipat yon sa likuran. Ang mas ikinagulat niya ay nang tila biglang umiri ang Ginoo at muntik na siyang mapasigaw pagkakitang may lumabas na hayop sa nakaumbok na likuran ng matandang lalaking aswang. Anong klaseng halimaw yan? Aswang ba yan? Natigilan na siya dahil napalingon sa gawin niya si Manang Simang. Mabuti na lang ay nakapagtago siya sa gilid kaya hindi rin siya napansin. Nang muling bumaling ang matandang babaeng aswang sa mga kasama ay nagpatuloy sa pagmamatsyag si Jello. Ang kambing na kinuha mo, bagong duhang na andong, ay gagamitin natin sa papaitan. Mas pinasarap niya ng lasa dahil naimbak sa likuran natin kung saan napuno ng katas nating mga duhang. Hindi po ba natin yan pwedeng kainin na lang, Lola Simang? Tumigil kang bata ka! Sinabi ko naman sa iyo na yung mga alagang baboy na lang ng mga taga-baryo ang kainin mo. Hindi natin po pwedeng galawin ng mga paninda dahil makakatulong to para sa misyon nating pagpapalaganap ng mga duhang sa lugar na ito. Patawad po, Lola. Hindi na po ako makakapasok sa babuyan ni Aling Alejo eh. Pati ron sa kabilang baryo dahil nilagyan na po nila ng patibong yung mga bakuran nila.
Bakit hindi nala kasi tao ang kainin mo, Ariel? Katulad ng ginawa ko. May tamang panahon para sa pagkain ng tao, Andong. Pinahintulutan lang kita dahil kailangan mo yon bilang bagong duhang. Sa ngayon ay dapat magtuloy-tuloy na ang mga plano natin. Narinig mo ba ang lahat ng napag-usapan namin? Matipuno at gwapong pulis! Nanlaki ang mga mata ni Jello matapos muling lumingon sa gawin niya ang matandang babaeng aswang. Sumunod na rin si Mang Andong at Ariel na napangiti matapos siyang makitang sumulpot mula sa pinagtataguan. Ilang araw na magmula nung binili mo yung papaitan ko. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nayayanggaw. Ibig sabihin lang nun, hindi mo kinain ang papaitan. Sabihin na lang natin na malakas ang pakiramdam ko kaya tinapong ko. Sa dami ng nagugutom, nakukuha mo magaksaya ng pagkain. Isa pa, ikaw lang ang bukod tanging taong tumanggi sa masarap na lasa ng papaitan ko. Alam mo ba na may espesyal na kasangkapan yon na galing sa katas naming mga duhang? Kaya ang lahat na makakakain ng papaitan naming maglola ay mayayanggaw at hindi magtatagal ay magiging katulad na rin naming mga duhang. Kita mo naman ang resulta, hindi ba? Pagbastan mong maigi si Andong, ang dating mga ngapi na ngayon ay isa ng masugid kong alagad. Mang Andong, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pang bumalik ka sa dati katulad ng nangyari sa mga ibang nayanggaw. Napagaling sila ni Father Burgis, kaya magagawa rin nila yun sa iyo. Wala nang pag-asa para kay Andong dahil nakatikim na siya ng sariwang dugo at karne ng tao. At dahil nayanggaw siya ng katas ko, wala na siyang ibang susundin kundi ako lang. May palalaganap na namin ulit ang mga duhang na muntik nang maubos sa kamay ng mga walang yang manunubos. Malto Sibang, may tulutan mo akong paslangin ng taong yan. Ihahandog ko sa iyo ang pinakamasarap na parte ng lamang loob niya. Sige, gawin mo ang gusto mo sa taong yan. Dali-daling ang sumalakay si Mang Andong, kaya agad na tumakbo palayo si Jello. Inaasahan niya ang pagkakataong yon dahil nasabi na rin kanina ni Father Burgis na posible talagang makainkwentro sila ng mga aswang na nayanggaw. Dahil doon ay dinukot niya sa bulsa ang maliit na bote saka yun ipinaligo sa kanyang katawan. Ang natirang kakaunti ay ibinato niya sa matandang lalaking aswang. Nang tumama ang ilang parte ng likido ay napatras si Mang Andong at napahiyaw. Galit na galit siyang tumigil dahil sobrang sakit sa pakiramdam ng holy water. Naging pagkakataon yon para mabilis na makapunta si Jello sa sasakyan at nagmaneho na nga palayo sa lugar na yon. At dahil sa malalim na ang gabi, kaya wala ring katao-tao sa labas. Karamihan din sa mga bahay ay sarado na. Nagdagdag yun ng kilabot lalo na nang marinig niya ang pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Pumanda ka sa akin! Uubusin ko ang laman loob mo at sisimutin ang dugo mo! Hindi yung pinansin ni Jello. Mas binilisan niya pa ang pagmamaneho hanggang sa marating ang tanggapan ng baryo. Naabutan niya roon ang punong baryo kasama ang ilang opisyal at tanod. Masaya ang mga yon na kumakain ng tinapay habang nagkakape. Pagbaba niya ng sasakyan, ay patakbo siyang lumapit sa mga yon habang sumisigaw. Magsipasok kayo sa loob! Bilisan niyo! Pumunot na naman ng noo ng punong baryo pagkakita sa kanya. Pero nagbago ang lahat ng yun nang masilayan nila ang nakakatakot na nilalang na humahabol sa matipunong pulis. Nanlilisik ang mga mata ni Andong na sumalakay pero pinaputukan na siya ni Jello ng baril. Maraming beses nakaiwas ang aswang na duhang pero hindi pa rin tumigil ang pulis. Samantala, nagtakbuhan naman ang mga tao papasok sa loob ng tanggapan. Ang punong baryo lang ang naiwan dahil sa tindi ng takot. Naihipa yun habang gimbal na pinagmamasdan ang nakakatakot na nilalang. Ano ba ginagawa mo? Pagkatapos muling paputukan ng duhang ay dali-daling nilapitan ni Jello ang punong baryo at tinulak papasok sa loob ng himpilan.
Galit na naman siyang pinagmasdan ng aswang hanggang sa muli yung sumalakay. Pasensya na, Mang Andong. Ayaw ko sanang gawin to pero pasensya na talaga. Papatay kita, tiyado kita sa akin, Pinola! Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon, Mang Andong. Sumuko ka na at sumama ka sa akin para mapagaling ka ni Father Burgis. Sigurado matuto ang anak mong si Nonoy. Naghihintay siya sa kanyang burol. Tumigil ka! Papatay ko kayo lahat! Kakainin ko kayo! Pasensya na talaga, Mang Andong. Mamamatay ka sa mga kamay ko! Ah! 3 beses na magkakasunod na putok ng baril ang pinakawala ni Jello at lahat yun ay tumama sa katawan ng aswang na duhang. Nung una ay nakalapit pa yun at napahawak sa leeg na matipunong pulis. Pero bigla na lang ding humandusay sa sahig at nangisay na parang bulating binudbura ng asin. Ibinabad niya kasi sa holy water ang mga bala ng baril na ginamit niya at naging epektibo nga yun laban sa duhang. Ilang saglit pa nang tuluyan ng nawalan ng buhay si Mang Andong ay unti-unting bumalik sa dati ang anyo nun. Ganun na lang ang gulat ng lahat sa kanilang nakita na hindi pa rin nila mapaniwalaan. Makinig kayo mabuti. Lalo ka na, punong baryo. Kung magpapatulog-tulog ka lang at magpapalaki ng tiyan kasama ng mga opisyal mo, magkusa na kayong bumaba sa pwesto. Nakita mo naman siguro ang nangyari ngayon lang kay Mang Andong. Gusto niyo bang malaman kung bakit siya naging duhang? Nayanggaw siya. Para sa kalaman niyong lahat, may maglolang aswang na gumagala rito sa baryo. Nagtitinda sila ng papaitan at sa parang yon, niyayanggaw nila ang mga inosenteng tao. Kung ayaw nyo maging aswang ang mga mahal nyo sa buhay, tulungan nyo kami sa laban na to. At huwag kayong maging duwag. Dahil sa sinabing yun ni Jello ay tila nagising sa katotohanan ang punong baryo. Kagad nga nilang binalikan ng batis pero hindi na nila naabutan pa ang maglolang duhang. Nakatakas na nga ang mga yon at mukhang nagtago na talaga. Pero hindi pa rin natapos ang pagtugis nila. Araw-araw nag-iikot ang mga pulis sa buong baryo habang sa gabi naman ay umiikot din ang mga opisyal para siguraduhin magiging ligtas ang mga taga-baryo isolasyon. Sa tulong na rin ng holy water na bigay ni Father Burgis ay malaki ang naging tulong nito para mawala ang takot ng mga tao na lumabas. Meron na kasi silang pangontra laban sa masasamang aswang na nagbabalak na gawan sila ng masama. Naging aral na rin sa lahat ang nangyari sa baryo isolasyon na huwag basta-basta bibili ng mga nilalakong pagkain lalo na kung hindi mo naman talaga kilala ang nagbebenta nito. Sa kabutihang palad, sa mga sumunod pang araw, linggo at buwan ay wala namang nang nabalita ang nayanggaw. Pero nanatili pa ring alerto ang mga kapulisan at ang buong baryo. Sapagkat anumang oras at pagkakataon ay posibleng bumalik ang maglolang nagtitinda ng papaitan. Wakas,